ang mga breakthrough sa buhay mo, hindi mapipigilan ang mga challenges. Hindi porket pakiramdam mong favored ka, hindi porket pakiramdam mo natanggap mo ang blessing, ibig sabihin nun, hihinto na si Satanas para ikaw ay guluhin at i-distract. Same thing with the nation of Israel. They just received deliverance. They just received provision. They just experienced Jehovah Jireh. Next week yan. Amen? But after all the miracle, and after all the provision, here comes Amalek. Tinugon ng Panginoon ang kanilang pangangailangan. Sinustain sila ng ating Panginoon. Pinatunayan ng Panginoon na hindi sila iiwan ng Diyos. At pinatunayan ng Panginoon na may malasakit sa kanila ang Panginoon. And yet, dumating pa rin ang Amalek. Dumating pa rin ang challenges. Kitang-kita nila ang evidence ng faithfulness ng Panginoon. Pero dumating pa rin ang Amalek. And here's the twist. Hindi dumating yung Amalek 1 month later. Hindi dumating ang Amalek next year or next season. Immediately, habang nandun pa sila sa Rephidim, kung saan dumaloy ang tubig, while they are still enjoying the blessing, fresh pa ang blessing, nasa memory pa nila yung blessing, dumating ang Amalek. And this Amalek was so serious, they want to kill the nation of Israel while they are still enjoying the blessing. I believe this timing is very intentional. Kasi yung mga minsan ina-assume natin na daranas lang tayo ng battle kapag malayo ka sa Diyos. Pero may mga battle na dadaan sa buhay mo, hindi dahil malayo ka sa Panginoon, kundi daraan yung battle after a moment of victory. But in spite of all of this, in spite of all the challenges, in spite of all the battles, when we study the text, and I was amazed. I've read this text many times. I've preached this text many times. But iba talaga ang presensya ng Panginoon. Iba talaga ang word ni Lord. It's always fresh every morning. So are you ready to learn based on the text? We are going to do an expository approach right now. We are going to study the text and we can see that even though may presence ng kaaway, hindi nawala ang presence ng Diyos. First thing that you can learn from this is number 1, even though may Amalek, the Lord covers you. Kahit may presensya ng kaaway, kitang-kita po natin na ang Lord kasama pa rin nila. Pansinin po ninyo ito. Ang sabi ng verse 8, balikan natin yung verse. Ang sabi po ng Biblia, while the people of Israel were still, highlight that part, were still at the Rephidim. Ulitin ko, yung Rephidim, dun sila uminom ng tubig. Ibig sabihin, fresh na fresh pa yung mineral water na ininom nila. Ano ang sabi ng Biblia? The warriors of Amalek, everybody say Amalek. Kaya Amalekites kasi Amalek sila. Now, yung Amalek, yan yung laging pinapaalala ng nanay sa atin. Papunta ka pa lang, Amalek na ako. Everybody say. Ang sabi ng Bible, ini-enjoy pa lang nila yung miracle, fresh pa yung miracle, fresh pa sa memory nila na ang Diyos nag-provide, and yet inatake sila ng Amalek. Now question, inatake ba sila ng Amalek dahil malayo sila sa Diyos? No. Inatake ba sila ng Panginoon kasi nagre-rebelde sila sa Diyos? No. Anong rason? Kung hindi sila distant, and hindi sila rebellious, bakit sila inatake ng Panginoon? And that is, I found a hard time wrestling with the text and trying to find a reason bakit inalaw ng Panginoon, because the answer to this question might be to answer to our question. Na minsan, Lord, lagi naman ako nasa church, lagi naman akong lumalapit, lagi naman ako nagpe-pray, and yet dumating yung Amalek, kaka-graduate ko lang may Amalek na, kaka-promote ko lang may Amalek na, kakasilang pa lang ng bago kong anak may Amalek na. So the answer to this question might answer your question. And you know what? God is true to His word. Because years later, in-explain po sa atin ng Deuteronomy 25 kung ano ang reason kung bakit inatake sila ng mga Amalek. Are you ready? So let's open up our Bibles to Deuteronomy chapter 25, verse 17 to 18. Basa. Never forget what the Amalekites did to you as you came from Egypt. There you go. That's the reference for Exodus 17. Verse 18. They attacked you. Read. They attacked you when you were rebellious. They attacked you when you were distant. Is that what the Bible said? No, hindi sila inatake dahil sila ay rebellious. Hindi sila inatake dahil sila ay malayo sa Diyos. No, they were attacked because they were exhausted and weary.
Exhausted means you are tired physically. Weary means you are empty on the inside. And watch this. Hindi sila inatake ng Amalek dahil nagre-rebelde sila sa Diyos. Inatake sila ng Amalek nung pagod na pagod sila. Ibig sabihin, ito kasing mga, kung titignan nyo po ang history ng mga Amalekites, ito mga Amalekites, sneaky yan. Pag umatake yan, hindi yan paharap umatake. Aatakihin ka niya from behind. Hindi lang sila sneaky, they are strategic. Sinasadya nila na yung inaatake nila yung mga vulnerable, yung mga pagod, yung mga mahihina. Selective sila na hindi nila inaatake yung mga malalakas, ang inaatake nila yung mga mahihina. At habang nandoon sila sa wilderness, sila talaga yung napuntirya ng Amalek. Think about this. Wala naman silang sariling lupa. Anong mapapala ng Amalek pag tinalo sila? I mean, kung talunin mo sila sa Rephidim, hindi naman kanila yung Rephidim. Walang mapapala ang Amalek. It's just that ang Amalek po ay kilala na nagte-take advantage ng mga mahihina. Kaya delikado ang Amalek sa buhay natin. Hindi nananalo ang Amalek dahil malakas siya. Nananalo ang Amalek kapag ikaw ay exposed at walang covering. Hindi lahat ng mga panalo ng kaaway ay dahil malakas ang kaaway. I have to remind you, Satan is already defeated. Death has been defeated. The Bible says, God already devangs the enemy. Wala nang pangil ang kaaway. Kung makagat ka man ng kaaway, bagang na lang ang dadapo sa'yo. Wala na siyang kapangyarihan. Pero bakit tayo natatalo? Hindi dahil malakas siya. Kaya madalas tayong bumabagsak kasi ang buhay natin masyadong exposed. In the midst of our fatigue, in the midst of our exhaustion, in the midst of our weariness, doon umaatake ang mga Amalekites. Ibig sabihin, ang greatest threat sa ating mga Kristiyano, hindi laging si Satanas. Minsan ang greatest threat kapag ang Kristiyano walang covering. Because Satan was also sneaky. Kung ano blind spot mo, yun ang aatakihin sa iyo. Selective siya. Hindi ka niya aatakihin habang umiinom ka pa ng tubig. But after the miracle, after the promotion, after the breakthrough, here comes Amalek. Papunta ka pa lang. Everybody say Amalek. In fact, Amalek is more than just an enemy. Because through reading the scripture, makikita po ninyo that it was indeed the first time na nilabanan ng nation of Israel ang Amalek. Ito ang unang beses, pero hindi ito yung huling pagkakataon. Because kung titignan nyo yung verse 16, sabi dito, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. When you study the scripture, even sa panahon ni King Saul, Amalek ang kanya. Naalala nyo nung nawalan ng anointing si King Saul kasi meron siyang itinira dun sa laban, Amalek yung kalaban niya nun. Si David, nakalaban ng Amalek. Hanggang kay Esther, nandun si Amalek. Ibig sabihin, itong Amalek is a picture of an enemy na hindi mo mapapabagsak sa unang laban. It is a picture of a pattern. It is a picture of a cycle. Kasi hindi lahat ng kasalanan mapagtatagumpayan mo sa unang araw. May mga kasalanan na nagiging pattern, nagiging cycle. Mga temptation na paulit-ulit. Come on now. Mga frustration na paulit-ulit. Mga conflict na paulit-ulit. Mga taong paulit-ulit mo pinapaalalahanan. That's why naniniwala ako, if you are addicted to something, if you're struggling with something, kung ikaw ay in bondage of something, may mga battle tayo na hindi porket hindi ka na nakapanood ng pornography ngayon tapos na ang laban. Kasi ang Amalek babalik at babalik siya sa panahong vulnerable ka, sa panahong mahina ka, sa panahong exhausted ka, sa panahong weary ka. And that is a picture of something na akala natin tapos na, pero ang totoo, hindi pa pala. Pastor, bakit ganun? Hindi ba strong enough ang Diyos para talunin ang Amalek? No, it's not an issue of mas malakas ba ang Amalek sa Diyos. There's no question. God has no rival, God has no equal. Wala kang pwedeng ipantay sa Diyos. Malakas man ang kalaban mo, siguradong mas malakas ang ating Panginoon. Pero hindi natin matalo-talo ang Amalek dahil malakas siya. Kaya madalas may mga cycle and pattern sa buhay natin kasi ang mga Amalek,
Pag inignore mo, nagmo-multiply. Pag bumalik, mas malakas na siya. It is recurring, repeated, kasi yung mga tinotolerate mo sa isang season can be normalized in the next. I want to remind you, not every victory is a finish line. But thank God. Hallelujah. Thanks be to God. Pagod man ako, my fatigue doesn't cancel God's covering. Hindi porket pagod ako, pagod na rin ang Panginoon mag-cover sa akin. Hindi porket weary ako, tinatanggal na ng Lord ang kanyang presensya. Hindi porket may pressure sa aking buhay, nabubura na ang mga pangako ng ating Panginoon. My weakness doesn't disqualify me from the help of my God. Kasi ang Diyos, hindi niya lang kino-cover kung sino ang malakas. You may be under attack, but you are still under God's covering. You may be tired right now, but you are still under God's covering. You may not be at your best right now, but you are still under God's covering. Your security is not based on how strong you are. Your security is based on how strong your God is. How big your God is. How powerful your God is. Can we give up a shout of praise to a God who is strong and mighty? Everybody say covered. Put that in the comment section. I am covered. Pero hindi porket covered ka, wala ng pressure. Hindi porket covered ka, wala ng challenge. Hindi porket may payong ka, hihinto yung ulan. Hindi porket insured ka, hindi ka na mamamatay. Kahit covered ka, ang challenges nandyan pa rin. So hindi mapipigilan ng covering ang ulan, pero mababawasan ng covering yung impact ng ulan. So when you're covered, hindi ibig sabihin mawawalan ka ng pagsubok. When you are covered, hindi ibig sabihin wala ng atake. After all, the Bible says, the weapons will be formed. So there's no doubt. Hindi sinabi ng Bible, hindi makakaporma ang kaaway. Makakaporma, pero hindi magsasucceed. Kaya pala ang sabi ng Bible, yung faith sa armor of God is a shield. Remember? Shield of faith. Because when you have faith, you're covered. Pero hindi porket may faith ka, wala ng challenges. Pero kapag may faith ka, yung penetration ng challenges, mahina. The faith can stop the penetration of a challenge. And thanks be to God. Kasi yes, hindi lang ako covered. Yes, I have faith. Yes, may umbrella ko. Yes, may insurance ako. Mamamatay pa rin. Pero at least yung impact sa pamilya ko mababawasan. Kaya, magpa-insure na kayo. Joke lang. Wala. Amen? Come on now. Ang pananampalataya, hindi niya matatanggal ang mga atake sa iyong buhay. Pero, it can stop the penetration. How many among you are grateful that you're covered? However, ito na naman si Pastor. However, covered ka, hindi mapipigilan ng challenges. Pero hindi porket covered ka na, hindi ibig sabihin nun hindi ka nalalaban. Kasi even though ang nation of Israel was covered by His grace, covered by His power, kilala nila kung sino ang kanilang Panginoon. Pero ang sabi ng Scripture, covered sila pero hindi tinanggal ng Lord yung responsibility nila to fight back. They're still fighting. Covered, but still fighting. Covered sila, pero ang kaaway nandyan pa rin. Covered sila, pero hindi tinanggal ng Lord ang kaaway. Pero dahil covered sila, ineffective ang atake ng kaaway. Because God was covering Israel, yes, but still, Israel had to fight. And when they fight, the Lord instructed them something. Ang sabi ng verse 9, read. So, dahil lalaban na sila, inatake sila ng mga Amalekite sa Rephidim, Moses commanded Joshua, choose some men to go out and run. Alam mo nila, patunayan ko, mas mahal ako ng 9 o'clock kesa sa 3. Okay guys, ganyan. Pero pwede pa naman kayo bumawi. No? Choose some men to go out and fight the army of Amalek for us. Tomorrow, I will stand at the top of the hill holding the staff of God in my hand. So, sabi ng Bible, the first thing that God did, God covered them. Pero hindi porket covered ka, wala ka ng responsibility to fight. But when you fight, this is what you're going to do. Balik mo yung verse 9 anak. Ang sabi ng Lord, put the verse 9, Moses commanded Joshua, highlight this part, choose some men. Pumili ka ng mga tao. So pipiliin mo
kung sino ang ating isasamang mga soldier. Pero hindi mo lang sila pipiliin, yung pinili mo must go out, and highlight this part, and fight the army of Amalek. So pipili ka ng tao, at yung pipiliin mo, lalaban. So si Joshua, together with these chosen people, they will fight. Kasi sabi ng Bible, no? Choose some men to go out and fight the army of Amalek for us. Teka, para sa'yo? Ikaw, sir, saan ka? Here comes next. Tomorrow, I will, highlight this part, I will stand at the top of the hill, holding the staff of God in my hand. So here's the question. Covered ba sila? Yes. Pero sabi ng Lord, hindi porket covered kayo, hindi na kayo lalaban. Here's what you're going to do. Pumili ka ng mga kakampi natin, lalabang kayo. Punta kayo doon sa baba, lahat ng mga pinili mo mga tao, at kayong lahat ay lalaban sa mga Amalek for us. Asan ka, boss? Sabi niya, tomorrow, I will stand on the top of the hill. Tatayo ako dito, ang sabi ng Bible, holding the staff of God in my hand. Sir, ibig niyo po bang sabihin, espada hawak namin dito, tapos ikaw hawak mo rito, tungkod? Boss, ikaw leader. Comprende? Why? Because yes, God covers you, but watch this, but God also, number 2, God positions you. So binigyan sila ng Lord ng dalawang posisyon. Dalawa posisyon nila. Ang sabi ng Bible, si Joshua, kasama yung kanyang mighty men, lalaban sa baba. Pero si Moses, nandito sa ibabaw. So si Moses, nandun siya sa ibabaw, siya ang bird's eye view. Ah, galing. Nice one, nice one. Replay. Pero si Joshua, they will do the hard job. Sila yung gagawa ng matitinding trabaho kasi sila yung lalaban sa mga Amalekites. Because you know what? In every battle, God wants you to position yourself hindi lang sa ibaba. Because yes, salamat sa Panginoon that we are talented enough to fight. Because pero ang battle hindi lang tactical. Dapat ang battle is spiritual din. Kasi kapag ang laban mo puro tactical, nakakapagod. That's why you need somebody like a leader of Moses, na habang ikaw ay nakikipaglaban, they will be there fighting, maybe not physically, but they are positioned to pray for you, to intercede for you. Are you still with me, mga kapatid? Because sometimes napapagod tayo sa mga laban ng buhay natin because we are trying our best to fight tactically. You are trying to push forward, trying to earn, trying to save, trying to do everything just to save your family. And yet, napapagod ka. Because you know what? Ang tunay na battle, pinoposition tayo ng Panginoon hindi lang sa ilalim ng valley, kundi kailangan nating iposition ang sarili natin on top of the hill. That's why all of us needs Moses in our life. Na sa panahon na ikaw ay nakikipaglaban, sino yung mga Moses? Come on now. Sino mga Moses sa ating buhay, mga kapatid? So makikita natin, doon sa ilalim, tactical ang pakikipaglaban. Pero dito sa ibabaw, spiritual ang pakikipaglaban. Parehong moment, parehong gera, magkaiba ng role. So ano nangyari? Sabi ng verse 10. So Joshua did what Moses had commanded, everybody now, and fought the army of Amalek. Meanwhile, Moses, Aaron, and Hur climbed on the top of a nearby hill. Verse 11. As long as Moses held up the staff in his hand, the Israelites had the advantage. But whenever he dropped his hand, the Amalekites gained the advantage. So sabi ng Bible, Josh, diyan kayo sa baba. Makapaglaban kayo sa mga Amalek. Ako dito sa ibabaw. Tatayo ako, hawak ko ang staff, tungkod, na ginamit ko sa Red Sea. Na ginamit ko panghampas ng water from the rock. That same staff. Na every time, ang sabi ng Bible, itinataas ni Moses ang kanyang kamay. Nananalo ang nation of Israel. Pero pagka binababa ni Moses ang kanyang kamay, natatalo
ang nation of Israel. Katunayan lamang mga kapatid na hindi sila nagtatagumpay dahil sa galing ni Joshua. Hindi sila nagtatagumpay dahil sa military strategy ng kanilang grupo. Hindi sila nananalo because they have better soldiers or better weapons. Yung posisyon ni Moses sa ibabaw ng hill ay nakakaapekto sa panalo nila doon sa may ilalim. Amen? So don't think for a moment that it was your talent, it was your skill, it was your education, or even your connection. All of these things matter, but at the end of the day, without somebody praying for you, without the presence of the Lord, because many of our battles can't be won by tactical alone. Kailangan mo ng spiritual battles na minsan hindi mo alam kung paano i-swing ang iyong mga sword, pero alam mong lumuhod sa ating Panginoon at sabihin, Lord, I need help, I need your mercy, I need your grace. So minsan marami sa atin napapagod kasi yung dapat inuuna nating iluhod, nilalaban na natin sa ilalim. Hindi mo mapapanalunan ng tactical yung hindi mo inuuna sa spiritual. Kasi yung victory ni Joshua ay may malaking kinalaman sa posisyon nitong si Moses. Joshua was strong. Joshua was brave. In fact, they were winning. Pero intermittently. Putol-putol ang pagkapanalo. Bakit? May mga enemy sa buhay natin na hindi mo mapapanalunan just because you have better strategy. Mapapanalunan mo kapag dependent ka sa Diyos. Minsan hindi mo alam anong kinalaman ng pagtaas ng kamay ni Joshua sa pagkapanalo ko sa ilalim. Pero di ba, hindi pa ba kayo nasanay sa Diyos? Iba talaga pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan natin? His ways are greater and higher than our ways, and His thoughts are greater and higher than our thoughts. Remember Joshua chapter 6, Jericho wall. Sabi ng Lord, ang unang syudad na i-conquer niyo sa promised land, Jericho. Largest, strongest, safest city in Canaan. Yung kapal ng kanyang pader, pwedeng mag-U-turn ang kalesa. Pero sabi ng Lord, your military strategy is off the table. Umikot kayo once a day, huh? But His ways are higher than our ways. Remember Gideon, Judges chapter 7? Di ba? Libo-libo ang kalaban nila, pero sabi ng Lord, 300 lang, tapos yan. Huh? Remember Jehoshaphat? 3 army nagtulong-tulong para pabagsakin ng Judah. Ready na silang lumaban. Ang sabi ng Lord, musician at singer ang ilagay mo. Buti na lang, nasa tono yung mga singer nun. Posible rin na kaya nalito mga kaaway kasi wala sa tono eh. Pero sino man naman ang mag-aakala na pwedeng papanalunin ng Panginoon without them even fighting? Why? Hindi lahat ng battle madadaan mo sa tactic, galing, talento, skills, and better strategies. No, sometimes all you need to do is kneel down and pray. Erase mo yung banner yan and remind yourself who your God is, who you are representing to, and who you belong to. Come on, palapakan natin ang ating Panginoon. So maganda. Masama bang magplano, Pastor? No. Ayusin mo, planuhin mo, isolve mo, push harder. Pero hindi pwedeng tulak ka ng tulak, plano ka ng plano, ayos ka ng ayos, pero napakahina ng prayer life mo, kapatid. Magandang may tactical advantage. You cannot fix your marriage just by these tactical things. I need more effort, I need more control, I need more strategy. But you need more prayers. 2. Hindi mo maayos ang wrong habits, ang stress, ang anxiety just by the... No. If you have better weapons, you can perform good. But if you forget who your God is, you will drift. At pag ikaw nag-drift, mas mahirap yan because ang problema mo, direction sa ating Panginoon. Pwedeng napakarami mong activity, pero asa ng prayer? Napakahusay natin sa isang bagay. Puro excellence. Asa naman ang dependence mo sa Diyos? Puro output, pero asa ng covering mo? Wala naman sigurong tao at Kristiyano na gumising kaninang umaga. Sabi niya, parang gusto kong lumayo kay Lord today. Wala naman siguro ganun, di ba? Yung paggising mo kagad, parang ang lapit na masyado ni Lord, gusto kong lumayo naman. Wala namang paggising nila sa umaga, gumising silang pagod, at na-realize na lang nila, ang layo na ng Panginoon, nagrebelde na pala ako sa Kanya. Karamihan ng drift natin at paglayo natin sa Diyos, nagsimula sa
Lord, ngayong season lang, busy lang talaga eh. Babalik din po ko, Lord, ayusin ko lang sarili ko. Wala akong nakita na sinabi, Lord, ayoko na sa'yo. Break na tayo. Madalas siya nagsimula, Lord, kahit ngayon lang. Marami lang talagang iniintindi sa buhay. Yun ang hindi ko maintindihan. Ang dami mo pa na palang iniintindi, yung makakapag-solve, iniwan mo pa. Marami ka na palang iniintindi, bakit mo iiwanan ng Panginoon? So, ibig sabihin, mas may tiwala ka pa sa bangko mo. Mas may tiwala ka pa sa alam mo. So, magaling ka sa tactical, pero hindi lahat ng battle mapagtatagumpayan ng galing at husay. Ligo at dasal. Kailangan mo. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. May pag-asa pa yan. O, safeguard lang 3 beses. Amen. Kailangan mo ng spiritual warfare. Kailangan lumaban. Amen. Huwag mo kakalimutan ng Panginoon. Huwag mo sasabihin sa Lord, balikan kita later, Lord. Nag-a-adjust lang. You need God on your side. You need this stuff raised because you cannot win. Because your posture in your spiritual life will affect your tactical, practical life. Amen. Although hindi lahat ng nagpe-pray nagsasucceed. Kasi minsan, you're too focused naman in your spiritual. Ano sabi ng verse 12? Nung tinataas ni Moses, verse 12 please, nung tinaas ni Moses ang kanyang kamay, ang sabi ng scripture, Moses' arms soon, highlight this part, became tired. So sabi ng Bible, nakaposition si Moses, nakaposition si Joshua, they were winning kapag nakataas si Joshua, si Moses, but unfortunately, sabi ng Biblia, nung nakataas na ang kamay ni Moses, ano sabi ng Bible? Napagod si Joshua. His arms became tired, so he could no longer hold them up. So, Aaron and Hur. Sino ba to si Aaron and Hur? Si Aaron kapatid niya, si Hur leader ng mga Israelites. So, si Aaron and Hur nakahanap ng bato para paupuin si Moses sa bato. At habang itinatas, look at the, show the picture please para ma-imagine ninyo. At habang si Moses nakataas ang mga kamay, si Aaron and Hur were supporting him. But there was never in the text na nabasa nating Aaron complained or Hur complained. Because I tell you this, hindi po maganda yung posisyon na ito. First, nung nanalo ang mga Israelites, celebrate sila, panalo tayo, panalo tayo. Ikaw Aaron, ano ginawa mo? I mean, hindi ka tulad ni ikaw Joshua, anong ginawa mo? Nakapatay ako 47. Ikaw, yung mga soldier, grabe, ito mo, gas-gas mga armor ko. Ikaw, Hur. Pero do not underestimate the power of Aaron and Hur. Wag mong i-underestimate. Kyle, it only takes committed people to do this. Moses, Hur, you don't want to be in this position. Moses, wala pang deodorant nung time na yon. Come on now. Wala pang Rexona nung panahon na yon. You don't want to be in this position. But sometimes, yung mga inaayawan mong posisyon ang gagamitin. Hindi porket hindi nakikita, hindi mahalaga. Hindi porket hindi napapansin, hindi mahalaga. Because sometimes yung hindi mo napapansin, yun yung mga vital, significant organs na ginagamit ng Panginoon to win the battle. Na ang sabi ng Biblia, nung panahong napagod si Moses, it was Aaron and Hur who supported him. Nung panahong hindi niya na kayang itaas ang kanyang kamay. Nung mga panahong hindi mo na kayang umatin uli. Nung mga panahong nag-left ka na sa GC. Nung mga panahong pagod na pagod ka. Sino yung mga Aaron and Hur na ginamit ng Panginoon to win you back? To remind you of your calling. To remind you, this is just a deception of the enemy. To remind you, there's hope. It's not too late for you to change. It's not too late for you to get up again. Anointed ka, oo, pero kailangan mo ng support system. Hindi lahat ng tao makikipaglaban para sa'yo. Hindi lahat ng tao susuporta sa'yo. Hindi lahat ng tao hahawakan ng kamay mo pag bumababa na siya. At hindi lahat ng tao lalapit sa'yo kapag nakataas ang kamay mo. But you need to find
support system that are willing to position. I believe this is not Aaron and Hur. It was the Lord. It was the strength of the Lord that held them up. That's why they won. So don't think for a moment na nakalimutan ka ng Panginoon. Hindi. Pinosisyon na ng Panginoon yung mga taong tutulong sa iyo. Magpe-pray sa iyo. Man, bago ka pa maging member ng church na ito, pinosisyon na ng Lord yung future link-up group leader mo. Bago ka pa maging member ng church na ito, pinosisyon na ng Panginoon yung magiging growth track teacher mo. Why? Because these people are willing to hold up your hand sa mga pagod na pagod ka para sabihin sa yung it's not yet over. The Lord is not done with you yet. The best is still yet to come. You ain't seen nothing yet. Come on, palapakan natin malakas ang Panginoon. So ibig sabihin, walang binatbat ang Amalekites sa Israel, pero naging problema ni Moses yung kanyang pagod. But still, because of Aaron and Hur, they fought, they prayed, they endured. And after, sabi ng Bible sa verse 14, after the victory, after the victory, after the victory, after. Alam niyo yung mga verse katulad ng, and I've learned to be content. Like Apostle Paul, I've learned to be content. Bago mo ma-learn, ang dami mong dinaanan, right? So hindi mo matututunan kung hindi mo tiniis. Hindi mo matututunan kung hindi ka prinotektan. So, when you say after the victory, it only means something. Ang victory hindi basta-basta makukuha. So, nahirapan sila, napagod sila, pero nanalo pa rin sila. Why? Because yes, the Lord covered you. And the Lord positioned you. But it's also the Lord who sustained you. That's point number 3. The Lord sustains them. Sabi ng Biblia, hindi hinayaan ng Panginoon yung hirap ang makapagpahinto ng katagumpayan. No. It was the Lord who sustained them. Because sabi ng Bible, let me prove it to you. It was the Lord who sustained them. Because sabi ng verse 14, after the victory, the Lord instructed Moses, write this down on a scroll. Fasten your seatbelt. Papunta na tayo sa exciting part. As a permanent reminder. Everybody, look at the screen now. And read it aloud to Joshua. Not to the nation of Israel. Specifically. Isulat mo to, lagay mo sa scroll, para ipaalala sa inyong lahat. At basahin mo ng malakas kay Joshua. Ano yon? I will erase the memory of Amalek from under the heaven. Ano ang sinasabi ng Lord? Bakit sinabi ng Lord? Basahin mo kay Joshua. Kasi gusto siguro sabihin ng Panginoon, yes, General Joshua, ikaw ang lumaban sa battle. But the outcome was decided not because you have a sharp sword, but because it was decided on a hill. Bakit ko nasabing ganon, kapatid? Because kung mapapansin ninyo, pagkatapos ng battle, hindi sinabi ni Moses, uy, celebrate natin, ang galing ni Josh. Uy, i-promote natin si Joshua, napakahusay niya. No. Ang sabi ng verse 15, instead of celebrating Joshua, he built an altar as a permanent reminder to all of them. And Moses named it, everybody shout, highlight this part, Yahweh Nisi. The Lord is my hope. I find it fascinating na hindi sinabi ng Lord, pangalanan yung the Lord is my sword or the Lord is my victory. I mean, think about this. Last week, Jehovah Shalom. I mean, Shalom, peace. Makes sense, right? Jireh, next week. Jireh, provider. Rapha, healer. Rohi, shepherd. Connected, pero Nisi, banner? I mean, okay yung healing, protection. I mean, ang layo naman ng banner, Lord. Why is it that you, hindi mo sinabing the Lord is my victory? Sabi niya, the Lord is my banner. Because you know what? Yung banner speaks about
an identity marker. Show them the picture of a banner, please. Yung banner is something like this. Banner, please. There you go. A banner is a symbol of identity marker. Parang flag ng Pilipinas. Parang uniform ng basketball team. Yun yung nagre-remind sa kanila kung ano yung nirarally nila para magtagumpay. So when they won after the victory, hindi sinabi ng Panginoon, the Lord is your sword, the Lord is your victory. No, the Lord is your banner. Because probably some of them, while fighting in the valley, fighting with Joshua, some of them also get tired. Napagod din sila. But every time they look at the banner, they were reminded. And at that point, yung banner nila ay yung staff ni Moses, which reminds them, Yahweh is my identity. I'm not fighting for myself. My victory is not for myself. I am representing the Lord. I am representing who my God is. So kahit napapagod ako, nagkakaroon ako ng iba yung lakas uli because I was reminded, teka lang, this is not just for me anymore. This is for the Lord. Amen. You are fighting under the name of Yahweh Nisi. The Lord is your banner. It's not your victory. It's the Lord's victory. It reminds you, who do you belong to? Who are you representing? Is it worth it? Are you still under His covering? When you say the Lord is my banner, Yahweh Nisi, you are reminding yourself, I know I belong to the Lord. I know I represent the Lord. I know my victory comes from the Lord. I refuse to fight life's battle outside the Lord. That's why He named Him Yahweh Nisi, the first and only mention of the word Nisi. Sabi ko nga, Lord, bakit dito sa Rephidim? Bakit hindi dun sa Red Sea? Hindi dun sa Mana? Bakit dito? Because I believe God is not just teaching the nation of Israel how to win. They are teaching them how to remain fighting under His name. May na-realize sila nung araw na yon. Na-realize nila hindi sapat ang lakas ko para manalo. Nananalo ako kapag naitataas ang pangalan ng Panginoon. I am not winning because I'm talented enough. Because hindi itinaas espada. Ang itinaas ay banner. Kasi magandang may espada, magandang may skill, magandang may equipment. Pero ang tanong, align ka ba? Alignment muna bago equipment. Align ka ba doon sa banner mo? Because every time you get tired, always run to your banner. Every time na nakukonfuse ka, balik ka doon sa banner. Balik ka kay Yahweh Nisi because Yahweh Nisi will remind you, you are not alone. The battle is the Lord's. You're not fighting on your own. You're fighting, representing Yahweh Nisi. So they won. Ang banner hindi siya weapon. Ang weapon pwede magbago, ang tactics nag-a-adapt. Pero ang banner, it never changes. This text reminds us, ang decisive factor kung bakit sila nanalo, hindi dahil matalas ang espada ni Joshua, hindi dahil marami silang soldier, hindi dahil maganda ang kanilang strategy. Kaya sila nanalo. Kasi itinaas ni Moses ang banner. Reminding each and every one of them, you're tired? Alam kong gusto mo na sumuko. I know you're tired, but remind yourself of your position. You are under Yahweh Nisi. So pag emotion lang, minsan gusto mo na sumuko, pero every time na babalik at titignan mo yung flag, Lord, thank you. That my position in you is not based on my emotion. I'm tired. I want to quit. I want to end everything. But every time I look to the banner, I was reminded, I was not alone. Hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Panginoon at hindi ako pababayaan ng Panginoon. Hindi ako iiwan ng ating Panginoon. I belong to Jesus. I belong to His kingdom. I belong to Yahweh Nisi. Is there anybody here na makakapagpatunay? Gustong-gusto mo nang huminto, but every time you've been reminded, you are the son of God. You are His daughter. You are the child of the Most High God. You are forgiven, restored, redeemed. And every time you remind yourself of that, nagkakaroon ka ng panibagong lakas. Because you know, this battle has already been won by my Lord Jesus Christ more than 2,000 years ago at the cross. And I know Satan may look big, Satan may look strong, but it's not stronger than my God. It's not bigger than my God. Because my God is bigger, higher. My God is
powerful, no rival, no equal. Wala kang pwedeng ipantay sa Kanya. Wala kang pwedeng ikumpara sa ating Panginoon. Wala kang pwedeng ihambing sa ating Panginoon. Because every time you remind yourself, my God is my banner. My God is my identity marker. My God is my rally point that every time I'm tired, every time I'm confused, every time ligaw ako, babalik ako sa banner because that reminds me of my identity. That reminds me of who I am and whose I am, and I am the child of the Most High God. If you want to rally to that banner, stand to your feet right now. Praise the Lord Jesus Christ. Palapakan natin ang ating Panginoon. What's up, Global Family? Kamusta po? Welcome sa ating YouTube channel. Today, we are going to talk about relationships. At ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin ang 5 sa pinaka-frequently asked question pagdating po sa relationship. Without further ado, here's the first question. Pastor, okay lang po ba na ako ay makipag-relationship sa unbeliever? Alam niyo po, ang Biblia is very clear to us in 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Ang sabi po ng Biblia, do not be unequally yoked with unbelievers. So kung tatanungin po natin, Pastor, allowed po ba na ako ay makipag-relationship sa unbeliever? Mas maganda sigurong tanungin natin, Pastor, ito bang lalaking ito o babaeng ito? Saan ba nila ako dadalhin? Because alam nyo, ang dalawang tao, kapag magkaiba yung Lord na kanilang sinusundan, ang tension po is inevitable. Maaaring ang inyong pagmamahalan ay makakasurvive, pero siguradong ang pananampalataya natin ang magiging casualty. Kailangan po nating ma-remind na sa dating o pakikipagrelasyon, hindi lang po ito puro attraction. Ito po ay patungkol din sa ating alignment. Ang sabi nga po ng Biblia, si Adan ay binigyan ng Panginoon ng suitable partner. So hindi porket compatible, suitable. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang naman compatible ba ang inyong hobby, compatible ba ang inyong personality, okay ba ang inyong music choices, tugma ba kayo, ang inyong humor ba ay compatible. Kasi hindi lang naman roommate ang ating pinag-uusapan, kundi lifetime partner. So, napakahalaga po na pareho kayo ng pananampalataya kasi yung faith natin, yan ang magdidetermine ng direksyon ng ating desisyon at ng ating buhay. Sa faith kasi, nalalaman natin sino po ba ang nakaupo sa trono ng ating buhay. At maaaring mahal nyo nga ang isa't isa, but when you are walking on a different destination, delikado po ito. Kasi kapag magkaiba ang authorities, magkaiba ang inyong conviction, magkaiba ang inyong moral boundaries, kapag tumagal, isa sa inyo mangdo-dominate at ang isa sa inyo ay magko-compromise. Ako naniniwala that life revolves around the relationship. Ibig sabihin, you are affected by the relationships in your life, you are shaped by the relationships in your life, and you are formed by the relationships in your life. Pwedeng sasabihin ng iba, what if, Pastor, sinasabi nila na naniniwala sila sa Panginoon pero parang hindi ko makita sa buhay nila na talagang Christian sila. Kaya nga ako lagi ko sinasabi, para malaman mo kung talagang Kristiyano ang isang tao, tanungin mo ang kanyang Jesus story. Wala kasing naging Kristiyano walang Jesus story. Lahat po tayo naka-experience at some point in our life kung paano tayong binago ng ating Panginoon. Yung kino-confess kasi ng tao at yung kanyang pinapractice, magkaiba po yan. Yung paniniwala natin sa ating Panginoon at pagsasubmit natin sa Diyos, malayong-malayo po yan sa isa't isa. Alam niyo po kasi, hindi yung lumalabas sa bibig natin o yung statement natin ang sukatan ng ating pananampalataya. Ang sukatan ng pananampalataya natin ay yung pagpapasakop natin o submission natin sa ating Panginoon. And when both of you entered into a relationship, dapat sabay kayong lumalakad at hindi kayo naghahatakan. Tatandaan ninyo na ang relationship, hindi nyo yan missionary work, hindi yan project kung paano natin gagawing believer yung ating ka-relationship. Question number 2, pwede po ba na ang babae ang mag-first move? Nako, kailangan ko maging maingat dito sapagkat sa ating Filipino culture, talaga namang kailangan ang mga babae ay mahinhin. Pero siguro kailangan din nating isipin, babae man o lalaki ang magbibigay ng first move, ang tanong, wise ba yung move na iyan? Kasi kung titignan po natin ang Biblia, hindi naman po forbidden na ang babae ang mag-initiate. Pero klaro po sa Biblia na dapat tama ang posture at tama po ang motive. For example, sa Biblia, sa story po ni Boaz and Ruth, makikita po natin na si Ruth ang unang nag-approach kay Boaz. Kumbaga, she positioned herself para makita ni Boaz. She expressed herself kay Boaz. Pero kailangan klaro din na hindi si Ruth ang naghabol kay Boaz.
Hindi niya pressure si Boaz at lalong-lalo na hindi sineduce ni Ruth itong si Boaz. Kumbaga si Boaz pa rin ang nag-pursue dito kay Ruth. Kumbaga si Ruth ang nag-open ng conversation pero si Boaz na lalaki pa rin ang nag-pursue sa kanya. Kumbaga binigyan lang ng clarity ni Ruth siguro yung kanyang intensyon pero si Boaz pa rin ang nag-pursue. Kaya nga sa nakikita natin wala pong masama na tayo ay mag-initiate. Kasi may mga lalaki talagang minsan parang torpe, pero tatandaan ninyo, magkaiba yung torpe sa uninterested. Third question, meron po bang soulmate sa Bible, Pastor? At meron po bang concept ng the one sa Biblia? Now, this is interesting kasi makikita po ninyo that the Bible never promises the one. Pero kailangan kong klaruhin na malinaw din po sa Biblia na kailangan po ng wisdom. Required ang wisdom sa pagpili ng tao na atin pong mapapakasalan. Kasi po yung idea na meron tayong pre-assigned na soulmate, parang tunog romantic, parang inintroduce ng Hollywood, pero parang hindi po yata siya masyadong biblical. Kasi kung iisipin po ninyo, kung totoo po talaga yung idea ng soulmate, kumbaga isang maling date lang o isang maling relationship lang, it could destroy the will of God in the human race. Isang missed call, isang missed message could cancel our destiny. In fact, pag-iisipin nyo, parang may danger pa nga yung tinatawag na the one. Kasi minsan, yung ating pakiramdam, yung ating emosyon na, it feels right. Parang siya talaga yung ibinigay ng Panginoon. Kaya minsan, parang ini-ignore natin yung mga red flags na Diyos din naman ang nagpapakita nito. Pastor, paano mo i-explain yung kay Adam and Eve? Na parang si Eve ang the one nitong si Adan. Totoo naman, parang kung iisipin mo, parang si Eva nga naman talaga ang the one ni Adan, pero may iba pa ba siyang choice? Talagang nag-iisa lang naman itong si Eva. Kumbaga, parang meron kasi tayong concept na kapag nakita ko at nakarelasyon ko itong the one na ibinigay ng Panginoon sa akin, I will live a happily ever after. Pero alam nyo, ang wisdom na tinuturo ng Panginoon sa atin, dapat kung sino man yung tao na ating papakasalan, find somebody that will support your calling, find somebody that will be connected to your assignment. Dapat meron kayong shared faith. Dapat meron kayong shared direction. And most importantly, dapat merong shared commitment. Huwag ka nang hanap ng perfect. Siguro magandang hanapin yung prepared. Yung mga tao na hinanda ng Panginoon at yung mga taong inihahanda ang kanilang sarili para sa iyo. Fourth question, importante po ba, Pastor, ang physical appearance? At ano po ang maiko-consider nating biggest red flag para hindi pumasok sa isang relationship? Magandang tanong, pero isa-isahin natin. Importante nga ba ang physical appearance? Well, I believe it matters, pero maaaring talagang isa ito sa ikinukonsider ng mga tao when it comes to pursuing somebody. Totoo naman kasi na ang attraction ay napakahalaga. But you have to understand that attraction might be important, but it is not sufficient. Delikado kasi kapag tayo puro attraction lang pero walang kasamang wisdom. Kasi pag walang kasamang wisdom, nabubulag ka na sa looks. Tatandaan mo, ang looks, nagfe-fade yan. Ang katawan ng tao, nagbabago yan. At ang chemistry, pwede huyang mag-fade. Hindi naman mali na tumingin doon sa physical appearance, pero tatandaan natin na temporary lang yan. Kailangan natin ma-realize na hindi lang naman mukha ang papakasalan natin. Marami pang kasama ito. Kung meron mang biggest red flag, siguro isipin natin na ang marriage is all about habits. Ang marriage is about temper. Ang marriage is all about values, discipline, or even patterns. Alam nyo, makikilala mo ang tao hindi sa wedding day. Makikilala mo siya ng lubos sa inyong married life. Kasi hindi mo pinapakasalan ang tao dahil sa kanyang potensyal. You have to realize that you marry their patterns as well. Pansinin po ninyo, pag nagliligawan pa lang kasi, para kang nanonood ng highlight reel. Lahat na magagandang bagay patungkol sa tao, parang in love ka. Pero ang married life, hindi highlight reel. Unedited video ang makikita mo. Lahat ng kamalian, lahat ng kanyang kakulangan. Kasi lahat ng tao pwedeng mangako sa atin. Ibibigay ko sa iyo ang bituin, ibibigay ko at susungkitin ko ang buwan at ang araw. Pero pag dumaan na ang stress, pag dumaan na ang conflict, ang fatigue, ang boredom, yung pattern ang mag-i-expose sa tunay na pagkatao nila. Tatandaan nyo, pattern speaks louder than promises. Lahat kayang mangako, pero i-check mo mismo yung patterns niya in the past. Question number 5. Let's talk about healing. Let's talk about heartbreak. How not to bring baggage or traumatic experience
in the new season of my life. I want to encourage somebody na ang heartbreak ay hindi po katunayan that you are foolish. In fact, kapag na broken heart ang isang tao, yan ay katunayan na nagmahal ka. Yan ay katunayan na umasa ka. Yan ay katunayan na nag-invest ka. Obviously, ang heartbreak, masakit po talaga yan. But I want to encourage somebody today that you do not allow the heartbreak, the pain to ruin your future. Kapag kasi nakakarinig ako ng pare-pareho silang lahat, wala ka na talaga mapagkakatiwalaan sa panahong ito. Hindi na talaga ako mag-open uli. That's your pain talking. Pero ano ba sabi ng Biblia? Sabi ng Proverbs chapter 4 verse 23, guard your heart. Hindi naman sinabi ng Biblia, close your heart. Hindi sinabi ng Biblia, lock your heart forever. Hindi sinabi ng Biblia, harden your heart. Masakit siya, but if you think about it, because of that heartbreak, it reshapes your expectation. Nagbago ang expectation mo, pwedeng bumaba ang expectation mo, o mas naging realistic ang ating expectation. Alam nyo, kapag tayo ay gumagaling sa mga heartbreak, hindi naman ibig sabihin nito na nakakalimutan na natin yung mga natutunan natin throughout that journey. Ang healing, hindi siya amnesia, pero ang healing, freedom. Kapag ka ikaw ay lumaya, you will stop bringing the old wounds into the new season of your life. So if you feel brokenhearted today, come to the Lord because the Bible says that God heals the brokenhearted. Hindi ka gagaling by pretending. Gagaling ka lang if you will allow God to mend your broken heart. If you need more wisdom about this subject, I want to encourage you to buy my first book, Baggage Analysis. Available po sa Shopee. Ilalagay ko po ang link in the description para po makapag-avail kayo sa inyong sarili at para sa inyong mga kaibigan. And for our last question, ang tawag po natin dito ay trentahin problems. Pastor, how can I wait and not be passive? How can I maximize this singleness season in my life? Because apparently, ang loneliness ay totoong experience sa mga single. Now, I just want to clarify a lot of myth in singleness. First of all, singleness is more than just a waiting season. Ang singleness, hindi po yan time ng incompleteness natin until marriage. Ang singleness, hindi siya deficiency. Ang singleness, hindi siya season ng lack. Ang singleness is actually a season of stewardship. In fact, in the scripture, napakarami pong Bible heroes ang single at nanatiling single. Si Jeremiah, single. Si Daniel, single. Si Nehemiah, single. Si Elijah, Elisha, were single. John the Baptist, single. Martha, Lazarus, Apostle Paul, all of them, including our Lord Jesus Christ, single po sila nung sila ay nandito sa earth. Pero may tinuturo ang Panginoon sa atin. Kapag tayo po ay nasa singleness season, this is more than just a waiting season. And yes, waiting season must not be a wasted season. And waiting is not standing and doing nothing. Maging passive na lang tayo. Waiting season is a stewardship season. I want to encourage all the single people out there. Build a full life while you are still single. You are not on a holding pattern na nag-aantay lang ng mapapangasawa ninyo. Grow in character. Serve the Lord while you can at marami ka pang oras. Because alam nyo, ang loneliness mas nagiging worse when your world is too small. If you can travel, travel. If you can have fun with a lot of people, do it. Bakit? We need to steward our singleness season. So what about you? How are you stewarding this season wisely? Let me know in the comment section. And before I end this video, I want to encourage you to follow and subscribe sa mga social media platforms po natin that is flash on the screen. And now, kung may mga topic suggestions po kayo sa mga susunod nating episodes, don't forget to put that in the comment section. See you on the next podcast.